At ayan mga ka-crypto, ang tindi ng title ng balita natin ngayon dito. Sapagkat ang sabi dito, why hasn't XRP made its biggest move yet? Expert shares opinion. Ayan. Pag-uusapan po natin dito ang isang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng bawat holder sa community. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa ginagawa ni XRP ang kanyang pinakamalaking galaw nito? Ilang taon na po tayo naghihintay. Ilang balita na ang lumabas. Pero tila ba napakabagal ng paggalaw ng presyo kumpara sa ibang mga assets. Alam nating lahat na si XRP ay nananatili po sa top 10 market capitalization tuwing taon simula pa noong taong 2014. Dumaan po ito sa mga matitinding pagsubok, market crashes, mga usapin sa regulasyon at napakaraming skepticism mula sa mga taong walang tiwala sa crypto. Sa kabila ng lahat ng ito, nandito pa rin tayo. Kaya sa video na ito, hukayin po natin ang mga pananaw at analysis na ibinahagi ng kilalang crypto analyst at saka educator dito na si Thomas Laresca. Yan po siya. Laki ng kanyang muscle. Yan. At alamin natin ang kanyang analysis tungkol sa tunay na dahilan kung bakit tila natutulog pa ang galaw ng market. Maraming investors ang may nakakalimutang isang napakahalagang detalye. At yan ang infrastruktura o infrastructure kung saan ay unti-unti nang itinatayo ngayon. At ang presyo ay posibleng nahuhuli lamang sa pag-abot sa totoong halaga nito. Kaya simulan na natin na pag-usapan ang bawat anggulo. Bakit nga ba nakabinbin pa rin ang galaw ng presyo sa kabila ng mga tagumpay? Sa pagsisimula ng analysis na ito, kailangan po nating tingnan ang sinabi ni Thomas Laresca tungkol sa kasalukuyang estado ng market. Ayon po sa kanya, ang pangunahing dahilan kung bakit tila tahimik si XRP ay dahil ang focus ngayon ay nakatutok sa pagbuo ng pundasyon at hindi muna sa pansamantalang pagtaas ng chart. Para sa mga taong sanay na laging berdeng kandila o green candles ang nakikita araw-araw, medyo nakakapanibago ito. Pero para sa mga institution, ang pagkakaroon po ng matibay na pundasyon ang tanging paraan para makapasok sila ng ligtas. Sa aking opinyon, masasabi kong tama po dito si Laresca sa puntong ito. Minsan masyadong nakatutok ang mga tao sa araw-araw na galaw ng presyo kaya nakakalimutan nilang tignan ang big picture. Isipin ninyo ito mga crypto. Ang isang gusali ay hindi maitatayo ng mataas kung ang pundasyon sa ilalim ay mahina. Ang ginagawa ng Ripple ngayon ay pagtatayo ng pundasyon na gagamitin ng buong financial system sa hinaharap. Kung ang presyo lang ang habol natin, madali tayong madidismaya sa bawat red candles. Pero kung iintindihan natin na ang mga malalaking bangko at institution ay nangangailangan ng oras para i-set up ang kanilang mga sistema, mauunawaan natin kung bakit may ganitong tagal ng paghihintay. Ang mga nag-aabang ng mabilisang kita ay madalas mapagod, habang ang mga tumitingin sa pangmatagalang halaga ay nananatiling kalmado. Ngayon ay paano naman po binabago ng Clarity Act ang laro para sa buong crypto space? Isang malaking bahagi ng usapan ngayon ay ang pagpasok po ng tinatawag na Clarity Act. Ayon po sa mga pagsusuri, ang batas na ito ay magbibigay ng malinaw na gabay hindi lamang kay Ripple kundi sa buong industriya ng cryptocurrency.
Alam naman natin na ang kawalan ng malinaw na batas ang pumipigil sa napakaraming bilyonaryong pondo mula sa tradisyonal na bangko para lumipat sa kripto. Sa kaso po ni XRP, mayroon na silang malaking kalamangan. Mayroon silang formal na desisyon mula sa hukuman ng Estados Unidos or United States na nagpapatunay na si XRP ay hindi isang securities. Dahil po sa desisyong ito, nagkaroon ang asset ng legal foundation na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng napakaraming ibang project sa market. Kapag ang isang institution ay maglalabas ng milyong-milyong dolyar, ang unang hinahanap nila ay katiyakan sa mata ng batas. Ayaw nilang sumugal sa isang asset na pwedeng bawiin o kasuhan ng gobyerno bukas o sa makalawa. Sa aking opinyon, ang legal clarity na ito ang pinakamalaking sandata ng XRP laban sa mga kakumpetensya nito. Isipin ninyo ang hirap na pinagdaanan ng project noong mga nakaraang taon habang nakikipaglaban sa korte. Noong panahong iyon, parang pasan nila ang buong daigdig. Pero ngayon, ang mga hirap na iyon ay naging isang pader na nagpuprotekta sa kanila. Ang ibang mga bagong token ay baka dumaan pa sa parehong pagsubok sa hinaharap, habang si XRP ay nakalampas na sa pinakamalalim na hukay. Kaya naman, kapag pag-uusapan natin kung bakit may tiwala ang mga malalaking players dito, ito ay dahil tapos na silang mag-alala sa kung anong pwedeng desisyon ng korte laban sa kanila. Ang batas ay pumanig na sa katotohanan noong panahong iyon at ang Clarity Act na lang ang magsisilbing formal na pagkilala para sa buong bansa. Ngayon, ano ba ang nakikitang halaga ng grayscale sa Ripple infrastructure? Dito naman tayo sa isa pang malaking pangalan sa mundo ng investment. At yan po ay ang grayscale. Ayon sa mga ulat, ang dambuhalang crypto asset manager na ito ay mariing nakatutok ngayon sa institutional infrastructure na binuo ng Ripple. Hindi na lamang ito simpleng usapan ng pagbili at pagbebenta ng barya sa mga exchanges. Kasama na rito ang mga strategic na pakikipagtulungan sa mga kilalang pangalan gaya po ng Mastercard at saka JP Morgan. Pati na rin ang kanilang participation sa pag-tokenize ng mga US Treasuries. Ang mga ugnayang ito ay hindi gawa-gawa lamang o para sa pansamantalang hype. Kumakatawan ito sa tahasang pagpasok ng Ripple sa loob mismo ng tradisyonal na financial system sa buong mundo. Bukod pa rito, lumawak na ng husto ang operasyon ng kumpanya. Hindi na lamang ito umiikot sa simpleng cross-border payments. Nandyan na ang Ripple Payments, ang kanilang RLUSD stablecoin, institutional custody services, at ang tokenization ng iba't ibang uri ng assets. Ang bawat produkto ay may partikular na target sa malawak na industriya ng finance. Sa aking opinyon, ang pinakamagandang gawin ngayon ay panuorin kung paano tinatanggap ng mga tradisyonal na bangko ang mga teknolohiyang ito. Noon, ang tingin ng mga bangko sa crypto ay isang banta o kalaban na dapat pagtakpan o iban. Pero ngayon, ang parehong mga bangkong iyon ay nakikipagtulungan na kay Ripple para pabilisin ang kanilang mga transaksyon. Kapag ang isang kumpanya ay naging bahagi na ng infrastructure ng mga pangunahing bangko sa buong mundo, hindi na ito madaling mapalitan o matanggal. Iyan ang dahilan kung bakit hindi natin dapat tinitingnan si XRP bilang isang ordinaryong digital token lamang. Isa na itong bahagi ng system na unti-unting sumasalo sa mga lumang makinarya ng pagbabangko. Kumbaga sa isang gusali,
Sila na ang pundasyon at mga tubo sa loob na hindi makikita sa labas. Pero kapag nawala, hihinto ang daloy ng tubig. Ngayon ay bakit po ba napakabihirang manatili sa top 10 ang isang altcoin mula pa noong taong 2014? Balikan natin ang isa sa pinakamagandang obserbasyon na ibinahagi sa atin dito. Si XRP ang nag-iisang altcoin na nakapagpanatili ng posisyon nito sa top 10 market capitalization sa bawat taon simula pa noong taong 2014. Isipin ninyo ang tagal ng panahong iyon. Maraming mga sikat na project noon ang sumikat, umabot sa tuktok at ngayon ay tuluyan ng nawala o nalimutan ng market. Dumating ang iba't ibang klase ng bull markets at bear markets. Nagkaroon po ng iba't ibang trends tulad ng DeFi, NFTs at meme coins. Pero ang pangalang XRP ay nanatiling nakatayo sa tuktok. At tandaan po natin, nangyari ang katatagan na ito sa gitna ng isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kasaysayan ng cryptocurrency. At yan po ang mahabang kaso laban sa SEC. Kaya pasabog tayo dyan. Karamihan sa mga project ay gumuho o nawalan ng sigla sa mas mababang pagsubok lamang. Pero ang community at ang mismong asset ay nagpatuloy po sa pag-akit ng mga bagong kumpanya at developers. Ngayon, ay ito po ang aking opinion. Ang longevity o ang katagalan ng pagpapakita ng magandang performance ay isa sa pinakamalakas na patunay ng katatagan. Para sa akin, ang pag-survive sa loob ng mahigit 10 taon sa isang napakagulong industriya ay parang pagdaan sa sunog at lumabas kang buo. Maraming bagong token ngayon ang mabilis umakyat dahil po sa hype. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay wala na silang silbi. Sa XRP ay dumaan na sa lahat ng uri ng pagsubok. Yan ay ang political, legal at technical. Pero narito pa rin sila sa top 10. Ipinapakita nito na mayroong tunay na pangangailangan o utility sa likod ng project. Kung wala silang silbi, matagal na sana silang binura ng panahon at pinalitan ng libu-libong bagong token na lumalabas araw-araw. Ang kasaysayan ang pinakamalakas na saksi sa kung anong klaseng asset ang hawak natin ngayon. Ngayon, ano naman ang mangyayari kapag ang mga acquisitions at saka partnerships ay tuluyan ng ginamit? Ayan. Tingnan natin ang direksyon kung saan tayo patungo. Ang Clarity Act, sakaling tuluyang maipasa, ay magsisilbing huling pinto na bubukas para sa mas malawak na adoption ng buong industriya. Para naman kay XRP, ang legislative clarity na ito ay magpapatibay lamang sa kung ano ang nauna ng itinakda ng korte. Mas dadali na ang pagpasok ng mga institusyong matagal nang nag-aabang sa gilid habang naghihintay ng huling hudyat. Sabi nga sa pahayag na ibinahagi, ang presyo ay isang bagay lamang sa ngayon. Ngunit ang patuloy na pag-iipon ng mga kumpanya ng mga bagong partnerships at acquisitions ay hindi po mapapasubalian. At ayan, ang lahat ng ito ay magsasama-sama at magbubunga ng totoong paggamit sa sistema. At sa kabuuan, ang pananaw ko po rito ay napakalinaw. Ang paghihintay ngayon ay bahagi po ng proseso. Ang mga taong nag-aabang ng instant na yaman ay maaaring madismaya sa bagal ng galaw. Pero
Ang mga taong nauunawaan ang halaga ng mga itinatayong infrastructure o infrastruktura ay alam na ang bawat hakbang ay may malalim na layunin. Ang mga kumpanya at institution ay hindi po bumubuo ng mga pandaigdigang alyansa para lamang sa wala. Ginagawa nila ito dahil alam nilang sa hinaharap, ang sistemang ito ang gagamitin ng buong mundo sa paglilipat ng pera. Kaya naman, ang masasabi ko po para sa bawat isa sa atin ay manatiling nakatutok sa mga fundamentals. Huwag po tayong magpadala sa mga ingay sa labas o sa panandali ang pagbaba ng chart. Ang tunay na halaga ay makikita kapag ang lahat ng piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.